Alright, so andito tayo sa Dagook Farm, dito pa rin sa Naga City. At kasama natin si Sir Rafi at si Ma'am Marlene Dagook. Ito yung luma namin bahay. Parang bahay sa New Zealand, hindi? Si Ryan man nito, nag-architect. Nag-architect. Hindi ninyo na po ginagamit ito ngayon? Kapag ako matyat dito kayo? So, candle po yung main business ninyo? Yes po, oo. Lumaki yung mga bata and nakapag-aral sila, it's because of our candle business. So, ito na yung main business, sir? Dito nag-umpisa ang lahat, Sir Rafi, di ba? Yan, tamtaman ng init ka yan. Oo. Dahil kung mainit, matutunaw din. Matagal lumaki. Yan. So, ganun lang. Ang laki. Ito yung ano to, pang couple scandal to, yung sa kasal. Wala nang kasal tayo ulit. Kailangan magpakasal. Oo. Kung paborito mo yellow, yellow. Oo. Union candle ang tawag dito. Sabi niya, mag-poultry tayo dahil dahil yung mama ng dating border namin, nasa poultry business. Ininggan nyo naman siya na ay sabi niya, Rafi, mag-poultry kayo, maganda yun. Ako ayoko ng mga ganyan kasi livestock yan, di ba? Ang hirap yan. Sabi niya, subukan lang natin, wala namang mawawala. Yun, nag-prosper naman yung poultry. Naging contract grower kami. San Miguel? Bounty. Tapos Vita Rich. Tapos yung local integrator namin. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Poultry talaga. Pero pinagbawal na ng city. So doon na kami isip ng mga anong alternative? Alternative na. So force na tinigil nyo yung poultry, sir? Hindi dahil sa nalugi? Force kayo na i-stop? Iba-ibang channel yung ng TV dito ang Pumupunta? Pupunta. Jimmy, mga radyo. Pinuputakti kayo ng Kami lang yung pinag-inita. Kasi ito yung pinakmalapit sa sentro Pero malayo kayo sa city Lapit lang. City pa ito 15 kilometers. Pero yun, pinagbawal pa rin sa dapat nga. Paborito ka. Sila papa, paborito. Ano-ano na lang niregalo namin sa kapitbahay. Manok. Wala pa rin. Wala pa. Bigyan mo ng manok, mareklamo pa sila, sabihin mo. Yung mga reject, yan yung pinapamigay. Sabihin. Yan yung natira. So ngayon totally wala na? O meron pa rin? Konti na lang? Pang free range. Native na lang for delivery na. Native to, sir? Native chicken? Oo. Yan saka andun pa. Pwede natin basilip? Sige po. Hindi bawal? Ayos lang. Repurpose na lang yung building. Unless mag-tunnel vent ka. Bawal pa rin. Bawal dito. Parang city ordinance. Hanap nga kami, sir, ng Anong breed po ito? Darag. Naghahanap kami ng darag. Tama ng darag, hindi man darag. Ito hindi. Hindi darag to, halo-halo. Yung darag malaki di ba? Hindi rin masyado, sir.
Pero compared dito, na may nakita kami doon sa Laguna, Laguna ba yun? Cavite. Nag-ano siya ng darag, pero kulang daw kasi yung supply niya. Ay, ang mas malaking nagdadarag dito sa Luzon, sa Quezon. Ay, okay. Sa Quezon. As in, mas malaki pa siya kaysa mga pinuntahan ko sa Iloilo. Pero yung stock niya nanggaling sa Iloilo. Okay. Hanapin ko yung yung number. Ay, sige sir. I-send ko sa May iyo. nakontak man si mama mo sa Iloilo. Gimaras yata yun. Grabing mahal naman yung Yung stock. Shipping. shipping. Doon na lang sa Quezon. Malapit pa dito. Yung gusto namin na i-grow talaga or i-breed. Darag. Papa, from Iloilo din yan eh. Oo nga. Iloilo ka, sir. Kaya mga, tawag dito? Yung produkto ng Iloilo at saka Bicolana. Ito yung mga paitlog yun Duck. Duck. Anong duck to? Halo na yan. Halo na. Pinoy duck. Pinoy duck. Dati, yan? Nakabukas tong gate na to. Oo. Tapos kinaumagahan, lahat patay. Patay. Pinatay yung 2 aso. May bantay sa lakay. Dami niyan dati. Mahigit 100 yung napatay ng mga aso. Pero, ang challenge naman nun is malangaw. Kasi conventional. Yes. Ito maraming poultry building ito, no? Kaya nang malangaw. Tapos, palagi kami nasa TV noon dahil sa langaw. So, ibig sabihin po, so, ayan, nung dumating ng time na yan, 2 na yung kumikita. Kumikita yung kandila, kumikita yung poultry. So, palaki yung negosyo ninyo. Oo, sana. Pero, yung mga bata na nag-enroll, sabi nila, maisara na natin yung poultry dahil nakakahiya. Kumakapal daw yung mukha. Kahit ako, parang pag dumaan ako dyan, parang kapal-kapal ng mukha ko na sabihin na, ayan na sila ko, farm, may ang daming langaw na dala-dala ng pag nag-harvest. Gaano ka nagtagal po yung poultry business? Tagal na rin. 10 years ata. 10 years. Yun. Umiyak kami dalawa, isara yung poultry. Sabi namin, alam naman ni Lord na maganda yung intention natin sa para hindi kami maging nuisance sa paligid. Saka actually ang daming poultry kasi dito, hindi lang naman kami. Sabi ko nga, lagyan nyo ng ID yung langaw. Dahil kami well managed yung poultry namin, wala na masyadong langaw. Kaya syempre pagka nag-harvest sa palibot, lahat siya. Lahat. Damay-damay. Baka kayo pinakamalaki. Hindi Pinakamalapit naman. dito. Pinakamalapit. Okay. Yung iba medyo labas na dyan. I see. Kaya kayo yung Yun na. Okay, ma'am. Kung natapos yung poultry business, anong sumunod? Yun ang farm na. Naging integrated farm na. Yun ang talagang pagka naman talaga pag well-intentioned tapos pinag-pray mo naman yung paunlad din talaga yung buhay. Hanggang si Randall, yun ang sabi niya, mabits na lang kita. Kaya yung nabili man yung bits na yun dahil suggestion man ni Randall. So another expansion yan. Yung beach resort. Si Randall naman ng tapos ito, na-develop ito dahil si Randy naman. Si Randy naman. Yan, sabi niya, gusto ko sa farm. Gusto ko yung farm life. Sabi ko, sige, pakonti-konti, inanon nila. Tapos siya nga, silang dalawa mag-ama ang At dito na rin sila tumira. Si Randy, at saka si Ma'am. Si Dali late lang. Si Ma'am Dali. Nung last year. Sila, Si Randy dito nag-ermitanyo. At ito na nga yung mga produkto nila Yan, na lumabas na ginagawa dito sa farm
Sila nagtatanim, sila nagpa-process, sila nagma-market. Ayan. Ilang hektarya ito, sir? 1.1. 1.1 lang to? Oo. Parang ang laki. Yung nga, dahil nakaano yung kudal talaga sa Sagad-sagad. perimeter fence. Ito pa yung building na natira. Ito. Sa poultry natin. May laman pa yan, wala na. Ito, Meron pa rin. yung native yan na Native din. doon sa Thailand, Aba. itong taga yung Bisaya na couple. Ito yung negosyo nila, yung agar tree. Ito. Yan. Ito ba yung agar? Oh. Meron akong isang piraso nito. Oo, meron akong isang piraso nito. Oo, nandun. Ayan. Oo, meron akong isang piraso. Sabi ko, yan yung pamana ko sa mga anak ko. Oo. Nakatanim ko mga 50 Ayun. na puno. Magiging bilyonaryo ka. Sana. Paikot dyan sa ano. Sa Sorsogon yung galing ano pa. Oh. Yung pag-okilant na lang yung ano, i-discover mo. Ginger. Ito pa lang yung bagong tanim pa lang kasi to, so hindi pa siya. Ilang months ba before mo i-harvest? Almost 1 year daw siya eh. Ito pa lang kasi yung ano namin. Na-dry na po yung dahon niya. Yun na yan. Yun na yung time na... Pwede na. Amoy Colgate. Pwede mo na kuya ito pag Yan, pwede mo rin ihalo yan doon sa drinks. Oo. Italian oregano. Mas ano kasi to, mas maganda tumubo kaysa sa peppermint. Dating poultry building din to. Ito na Tapos kinonvert mo na lang. Kaya mataba yung... Ganda. Ang daming bunga. Oh. So, kamusta po kayo ngayon? Medyo ano na kami. Relax na. Ano na, pa-fade away. Starting na dandahan nag-run over. Nag-exit na. Nag-exit na. Kasi kaya na din naman nila. Oo. Tapos na ba yung transition period nung pagmamanage Oo, papunta sa mga anak? Oo. Dito sa farm, ang nagmamanage si Randy Si sa Randy. si Edsel, asawa ni Mitch. Siya na nga ano. Kasi very efficient naman si Edsel sa admin. Si Randy naman sa production. Oh. Okay. Saka si Dali naman magaling man sa marketing. Kaya sabi namin, ano na, pa-exit na kami. Consultancy na lang sa amin. Pag may mga ano sila, ganito. Yan na lang ang ano namin dyan. Kumusta po yun? Yung ganong feeling na nakarating kayo doon sa right time na i-transfer nyo na yung mga responsibilities niyo sa business sa mga anak? Very fulfilling. Fulfilling. Kasi yun lang naman ang fulfillment ng magulang is yung makita mo yung mga bata na nasa magandang kalagayan na sila and lumaki sila ng mabuting tao. Lumaki ng very nakakataba ng puso yung makita mo silang concern sila hindi lang sa sarili na and concern sila sa ibang tao. Lalo sa mga workers, mga palaging yan. Dapat ganito, ganyan. Kaya ang mga workers namin dito, 30 years, 20 years, wow. stay talaga sa amin. Dahil parang family ang hindi sila yung traditional na amo, employee. Parang family talaga. Sa paligid dyan, nakatira yung employees nila. Halos dito lang, yan ang ini-employ nila. Ma'am, sir, gusto ko lang balikan yung beginning ninyo. Kayo ba ay nag-umpisa kayo, meron na talaga, nanggaling din kayo sa wala? Si Asman galing yan sa Mindanao. Ang family nila is talagang sa farming. Tapos ako from Bicol ako, pero sa wala din ng family. Na family. Dahil naging orphan ako sa father. 1 year old pa lang ako. Ako ang bunso eh. Tapos nakita ko yung struggle ng nanay. mother ko na
malaking kami. Ano, paminsan makita mo umiiyak dahil walang pagkain sa sa table. Dahil si mother kasi, parang din, donya dati, nung buhay pa yung Father niya. Na father ko. Eh, hindi siya ready na siya ang breadwinner o Then, biglang namatay yung father ko. Parang naano din siya. Out of place na siya. Hindi niya alam kung paano kayo palakihin o Yun. Na din siya sa ng hard labor na nagbababoy. Tapos kung ano-anong mga... Kami, naalala ko, nagtitinda kami ng sprouted munggo. Gumagawa kami niyan, tapos kami pang maglalako sa market. Minsan, ako ang bantay, tapos nakita ko yung teacher ko, parating, nagtatago ako sa ilalim. Sabi ko, ay, ayokong daanan ng mga anak ko yung ganitong buhay. Nag-strive talaga kami na, ma-out kami doon sa sa dating buhay namin. Kaya maganda rin naman yung talagang dumadaan ka sa ganyang dahil proseso. mo. Ikaw naman, sir. Ako galing Mindanao. Saan po sa Mindanao? North Cotabato. Anong bayan po? Sa Carmen. Cotabato. Carmen. Pero ngayon, Banisila na may sariling town na. Ako naman na talaga ako desidido mag-aral dahil mula elementary hanggang high school. Talagang sumusunod ako sa kung anong kagustuhan ng damulag, kalabaw. Sinusunod ko yan, hindi pwede araro. Sabi ko hindi pwede na may na ako sa May foresight. May foresight na ako, hindi ako pwede umang ganito hanggang tumanda ako pareho ko na tatay Kasi yung mga panganay naming anak hanggang sa panglima, hindi nakatapos. Dalawa lang wala Tapos kaming tatlo na nasa dulo. Yan ang sa aming isip na ayaw namin mag-uma. Lumaki sa uma. Yeah, pagtapos ng high school, kanya-kanya kaming labas sa Maynila. Tapos mag-aral, self-supporting. Ako, nag-security guard ako hanggang makatapos pag-eskwela sa Maritime School hanggang maka-abroad. Yun, pag-abroad ko, hindi pa man kami mag-asawa nito. Parang pa lang, dahil na-assign ako dito noon nung local ko sa Bicol. Doon kami Kilala. Dahil isang kumpanya lang kami. Magka-workmate kayo. Siya sa sekretarya sa office. Ako naman sa barko. Nasilaw sa akin dahil chief engineer na ako noon. Sabi niya, siguro kung buhay lang yung tatay ko, hindi mo ako mapangasawa. Kako, bakit? Sabi niya, ang inaano ko kay ito, dapat mapangasawa ng anak niya, insik din Sabi ko, baka mabudol ko pa siya. Dahil akala insik man ako, dahil paano ako magsalita, paputol-putol man. So may lahi kayong Chinese, ma'am. Kaya yan ang talagang farmer, walang-wala man. Walang-wala rin. Saka yung sinasabi ko noon sa magulang ko kako, baka ako ang unang anak nyo na magkaroon ng na yumaman o kaya maunang makabili ng sasakyan. Nagkatotoo yun, sir? Nagkatotoo. Pero yung tatlo kong kapatid ngayon, dalawa, nasa Germany mang isa, tapos yung bunso, galing man sa OFW man. Kaya kami lang nakatapos na 7 magkakapatid. Sir, kung tatanungin kita, ano yung pinakamagandang matututunan ng tao sa buhay mo? Ano yon?
siguro may foresight talaga siya na ganito dapat gawain niya. Tapos, halimbawa, negosyo. Yung sabi ko nga ako hindi ako tunay na negosyante, natuto man lang. Kung malugi, wag kang umayaw. Alam mo kung anong reason, kinalugian mo. Saka i-adjust hanggang pangalawa. I-adjust mo kung ano yung mali. Huwag basta talikuran yan dahil kung baga, iayos mo muna yung una mo, tapos ano ka naman ng panibagong para kung magsaraman yun, may natutunan ka doon. Kung bakit, kahit nagsara siya, may natutunan ka, baon-baon mo doon sa susunod. Kaya nga, siguro, sa negosyo, ako siguro ang mas sa kanya Desidido. Parang ikaw ang totoong may lahing Chinese. Hindi lang marunong manage. Kasi nung sa barko pa lang ako local, bumibili na ako ng mga paninda galing sa Buanga. Talagang ano ka na, mahilig ka na magbenta-benta. Buy and sell. Okay. Ikaw, Ma'am Marlene, kung buhay mo, ano yung pinakamagandang matututunan ng tao? Siguro pag dumadaan tayo ng mga hardship, huwag masyadong ma-depress kasi lang yun, paraan lang yun para tumibay tayo. Eventually, hindi naman tayo create ni Lord para mag-suffer, only dumadaan tayo, inaalaw tayo para daanan natin yung mga hardship, para ang pinaka-end naman yan is success. Kasi mahirap i-manage yung success kung wala tayong dinadaan ng hardship. Kaya part ng life ang hardship, and para ma-value natin yung blessings na nakakarating sa atin just because dumadaan tayo sa sa makipot na daan. Pero eventually talagang kung ano yung hiningi mo kay Lord na maganda naman talaga yung intention, ibibigay sa atin yun sa right time talaga na para hindi mawala na sa atin. Kung i-describe niyo po yung buhay ninyong mag-asawa at nung pamilya niyo in a few words, paano niyo i-describe yun? Roller coaster, pero exciting. Roller coaster, pero exciting. Kayo, sir? Kailangan talaga yung trial and error. Hanggang makuha mag-succeed. Nakakatuwa din na i-invite namin sa mga bata. Lalo na kasi halos lahat naman ito nag-entrep. Ang hindi lang ang entrep yung babae ko. Talagang nasa siya, IT. Pero si Ryan, si Randall, si Randy, lahat entrep. And siguro nakita naman nila kung how we persist and talaga kung paano yung dinaan ng hardship. Okay lang sa kanila. Pagka may mga venture na nag-fail, okay lang. Mag-start ulit ng Kaya. Yun nga si Randy, nag-start naman siya ng business na fish pan. Bumili ng fish pan. Tapos, pumirong hulog yung banami. Nalugi. Pero, sabi niya, sige lang, another capital naman. Para Kaya, parang ikaw na nag-uumpisa sa kaya ngayon, maganda na yung niya. Ayan. So, Sir, Ma'am, maraming salamat po. Thank you, At pumayag kayo. Alam kong very private kayo.
Pumayag First time kayo. mag-limelight. At saka si Sir Rafi, thank you ha. Lagi kang nanonood sa Ay, oo, agribusiness. idol ka niyan. Sir, Ano, ma'am. okay lang sa inyo? Opo. Mga BBM. Anong ilan? Ayun, tag-isa sila. Sir, ma'am. Ang ganda naman. Natususuot ito. At ito po ay food supplement Ay, wow! na feature ko rin, sir, na yung lagundi. Ay, oo. Ayan. Ay, mahilig kami dito. Apo. Kaninang product na to? Si ano po, yung na-feature ko, yung sila yung doktor? sila yung nagsusupply sa Flemex Ay, wow. ng lagundi. Sila yung nagpa-process ng raw materials. O ito, ginagamit namin itong damundi palagi kasi ano, sa ano siya eh, sa mga allergy. Apo. Ay, wow. Thank you. Sir! Ayan. Ito ka kay Sir Jazz. Nagka-t-shirt. Kasi yung sa Thailand, wala kaming dala. Kasi Hinihingi namin to eh. May ano pa, food supplement. na-feature ko rin yan. Nice. Lagundi. Sila yung doctor na ano, sila yung nagsusupply ng lagundi sa Flemex. Tapos nagsarili na siyang ano, formula. Just to help the industry, Okay. kaya siya nag-create ng food supplement. Kasi yung binibigay niya kay Flemex, ginagawang medicine. Ay, okay. Ayos ah. Yun yung sunod namin ano sir, i-experimentan yung tuba. Tapos i-carbonate din na. Ika-carbonate. Oh, parang gawing soft drinks na rin. Wow! Opo, yung bagong ano yun, yung bagong harvest para matamis. Oo. Pero ni freezer agad para hindi na mag-ferment. Oo. Suka. Takunan. Yan ang bago. Ano pa? Promote. Oo, maganda yan. Timing. Oo. Pwede mo na promote. Napansin tuloy ni Sir Randy yung bagong design. Ganda. So available na yan sa Shopee. Nice. Ayos ah. Hindi na naka-at. Uy, Si Chip, okay lang po. Oh, sit. Okay lang. sit. Chevy. Chubby, sit. Sit. Ayan. Ang si Sir at saka si Ma'am ng ano, pang thumbnail. Ano kayong pang thumbnail sa kanila? Ano kayong maganda? Dalawa. Sa candle. Oh, pwede. Sa candle, oo. Punta tayo doon. Punta tayo doon. Ay, sir. Sakto ang sizes. Oo nga eh. Eksakto ang Sizes. sizes. Chard, ipasok mo na sa ano natin. Teka, mamaya ano. Thumbnails. Oo, kinumpare niya. So, tama si yung mga YouTube Hindi kasi ako naniniwala doon eh. thumbnails. Kahit kailan dati. Kasi may nag-viral naman ako ng ano eh, walang mga text. Pero minsan talaga may mga pangit akong thumbnail. I admit. Kasama yung thumbnails, kasama yung text sa thumbnails. Dapat maganda yung text. Or may text. Title, maganda yung title, maganda yung thumbnail. Na may May text. text. Mm-mm. Tama si Mr. Beast. Hindi ako nan... Benta niya yung sa ano, paggawa ng thumbnail. Ang problema kasi, minsan may mga guro-guro sa internet. Eh mga Amerikano. Mga Amerikano, sir. Eh iba mag-isip ang Pilipino sa Amerikano. Ganda rin ah. O, kala yung si Buddy. Daddy. Ay! Hello, Randall. Kamusta? Oo. Sige. So, proceed kami doon. Sinong may magtuturo sa amin ng facility?
Okay. At sige. Tapos yung interview mo, bukas na lang. Ay, saan? Baka umiiwas ka. So, doon na lang. Okay. Sige. Alright. Limit na lang na kayo dito bukas sila makuha sa farmhouse. Sige. Paano naman? Kahit saan, either doon or kung saan man, basta lang. Sige. Sabi ko sumama na silang dalawa para magkasama kayo. Tara na. Mag-relax na kayo. Ito na sa honeymoon stage. Oo. Ayos. Kuya Josh, Para may kainuman si sir. Dara, kumain tayo may gabi. Ay, wait. Thank you. So, babalik po tayo sa farm. Okay. Hindi ko yung mga importante. Mag-ano ka lang, yung importante lang. Oh my God. Bakasyon na yun. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.